Pag maintenance, anong naiisip nyo? Can you type sa chat box, ano yung naiisip nyo pag maintenance? Sige nga, tignan nga natin kung nandito yung mga mentors, kung attentive. Ayan. Sinong magcha-chat? Sino yung sasagot? Ano yung naiisip nyo pag maintenance? Si Mentor Johnson, 11 maintenance. So, gamot, no? Pag maintenance na naiisip, medicine, no? Obligation. Okay, actually ako, to be honest, pag maintenance, ang naiisip ko talaga, gamot. Di ba? May maintenance ka na. Di ba? When you say maintenance, yun yung kapag sa gamot yung pinag-uusapan natin, yung mga synthetic medicine, yung mga iniinom para mag-function yung katawan natin ng normal. Tama ba? Bawa, pag may high blood pressure ka, umiinom ka ng pampalab, tama ba? Pampalabnaw ba? O, pampalabnaw ng dugo, no? Or pampanipis ng dugo. Tama ba? Pag sa gamot yung pinag-uusapan. Okay, pero hindi yun yung pag-uusapan natin mga mentors. Pero bottom line, yung maintenance kailangan para mag-function ng tama yung katawan, di ba? Pag gamot yung pinag-uusapan. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, yung maintenance kay I Am Worldwide. Okay, ano muna ba yung definition ng maintenance? Okay, when you say maintenance, it is the process of maintaining or preserving someone or something or the state of being maintained. Okay? So, ibig sabihin pala, okay, kung pag-uusapan natin yung maintenance sa I Am Worldwide, ang ibig sabihin nun para ma-preserve or ma-maintain. Ano yung mini-maintain natin? Yung binili mong account. O, actually, hindi mo pala binili yung account. Libre siya dun sa product package na in-avail mo. Okay, para ibig sabihin, yung account mo, yung online account mo, ma-maintain mo, ma-preserve mo, kailangan merong ginagawa. May ginagawa. Okay, so ano yung definition ng maintenance kay I Am Worldwide? Maintenance is the required monthly product purchase or personal sales volume that an associate must fulfill to remain active and to qualify for earnings such as uni-level rebates, residual sales match commission, pairing bonuses or yung sales match commission, Project 001, incentives, and other income streams. Okay? So, ang mindset lang dyan, mentor, yung iba kasi nang hihinayang hindi bumibili ng maintenance kasi bumili naman daw ng maraming products. Yung halimbawa, bumili pa, Jade. Diba? Eh, kami rin naman, mens, bumili din naman kami ng Jade. Pero, nagme-maintain kami. Bakit? Kasi isipin mo na lang, ganito bigyan ko kayo ng magandang analogy para hindi ka manghinayang. Pag ikaw, nagtayo ka ng tindahan, let's say drugstore. Drugstore na lang para madaling intindihin. 'Di ba? Pag tinayo mo yung drugstore mo, bumibili ka ng inventory of products para may laman yung drugstore mo. Tama? Okay, pero bukod dun sa laman ng tindahan mo, meron ka pang ibang binabayaran operating expenses such as rent. Parang rent. 'Di ba nagre-renta ka dun sa pwesto mo? So isipin mo na lang, kay I Am Worldwide, ginagamit mo kasi yung sistema niya. So, ibig sabihin, yung maintenance mo, parang yan yung rent mo kay I Am Worldwide. Itong malupit, ginagamit mo naman yung product eh. Diba? Ginagamit mo or nabebenta mo siya. So, wag kang manghinayang mag-maintenance, mga mints. Diba? So, ibig sabihin, yung binili mong Jade package, yan yung product inventory mo na dapat pinapaikot mo siya. Yung 198 worth of products mo, dapat talaga intact yan. Kasi kunwari kami sa IBC, meron kaming 1.2 million worth of products na dapat intact. Na dapat umiikot siya, hindi namin siya dapat inuubos. Ibig sabihin, halimbawa, nabenta namin siya, dapat bibilin uli namin yung 1.2 million worth of products. Nakuha nyo, mga mens. Ang gagalawin mo lang yung profit. Ganon din kapag ikaw nag-avail ka ng package, yung Jade mo actually, yung product mo, dapat inventory mo yan. Pag diyan nabenta mo, kailangan replenish mo ulit. Yun yung tama. Kung talagang negosyante ka. Okay? So, ang maintenance mo, yun yung parang renta mo kay I Am Worldwide. Para manatiling active yung online account mo. Para mabuksan mo siya. Okay? Kasi pag ikaw nag-inactive yung account mo, hindi mo ma-open yung account mo. Okay? Made-deactivate siya.
Okay, so kailangan activated yung account mo. Paano? Bumili ka ng product. Okay, so ano yung required maintenance natin? Okay, so wait lang. Sige, ano muna, pag-usapan muna natin yung ano ba yung nakukuha natin kapag nagme-maintain tayo. Okay, so isa sa mga benefits kapag nagme-maintain ka or bumibili ka ng monthly purchase mo is yung tinatawag natin na uni-level rebates. Okay? So ito yung tinatawag nating wise consumerism na kung saan sa lahat ng reorders natin, may 5% tayo sa uni-level points. Okay, so papaano? O, ito na mens, ito yung basic maintenance. Ibig sabihin, ito yung pinakamababa para yung account mo hindi ma-deactivate. 300 UP in a month. Okay, so katumba siya ng 3 boxes ng barley or isang bote ng gummies. Alright? So, 1 box of barley equals 100 unilevel points. So, 5% niyan, that's 5 pesos. So, meaning to say, sa personal purchase mo lang, meron ka na agad 15 pesos. Okay, doon sa 3 box na binili mo. Okay, plus, lahat ng bumili under ng organization mo, kapag silver ka, up to 6th level, kapag gold ka, up to 7th level, kapag ikaw naman ay platinum or jade, up to 9th level, at kapag sapphire elite executive pataas ka, up to 10th level. Okay? Gets? So, ngayon, pag-usapan natin yung uni-level points. Ito siya, mga mets. So, ito yung products, ito yung corresponding uni-level points. So, kung titignan mo dyan, yung pare-parehas na 100 uni-level, yung barley, yung Garcinia, yung choco barley, yung tongkat ali, yung glutathione, yung mocha, yung latte, tsaka yung premium soap, yung barley soap. Okay? Kaya be mindful kapag bumibili ka, huwag kang magko-compute sa presyo. Kailangan ang i-compute mo yung uni-level points kasi meron nang nagkamali. Okay, nagkamali siya. Akala niya magbe-base sa presyo, hindi. Kasi 'di ba lagi sinasabi bumili ka ng 1,500 worth of products. Eh paano kung macchiato yung binili mo? Oh, magkano yung macchiato? 250. Pero 20 lang ang uni-level point. So kung magbe-base ka lang sa 1,500, i-divide mo yan sa 250, 6 na macchiato times 20, that's just 120 uni-level points. Oh, patay. 'Di ba? Hindi ka na agad naka-maintain yan. Tama? So wag ka magbe-base sa presyo, magbe-base ka dapat sa uni-level points. Okay, clear ba tayo? Type clear nga kung clear tayo sa uni-level points. Ayan, sabi ni Mentor Luisa, dapat may on hand. Okay, tama naman talaga. Means hindi yung kung kailan ka lang may order, saka ka lang bibili. O, pwede naman yun. Kung binili mong package yung mababa lang, halimbawa, binili mo lang copper, silver, ubos na agad yan eh. 'Di ba? Pero, ideally, as a negosyante, kung totoong negosyante ka mag-isip, ments, kailangan talaga may stock ka. Hindi pwedeng nawawalan ka ng stock. Okay? Clear ba? Next, tignan mo, mens, ito yung nakakabaliw na computation ng maintenance. So, lahat naman dito network builder, di ba? So, pag network builder ka, means ang goal mo, mag-build ka ng organization mo. Okay? And alam mo ba, i-goal mo lang, ito means worst case scenario to, i-goal mo lang magkaroon ka ng 10 active na leader under mo, direct mo. Okay? 10 lang. Iyan lang yung i-mindset mo. Yung 10 mo, kailangan maging active lang sila. Okay? Tapos yun, kailangan yung mapasa mong mindset down the line. Okay? Imagine kapag halimbawa, lahat kayo nagme-maintain ng 3 box lang or 300 uni-level points. Okay? Sa first level mo, kumita ka 150 pesos. Okay? Tapos yung 10 mo, ganun din. Sa ikalawang taon mo, halimbawa, ano natin, gawin nating taon-taon. 'Di ba? Taon-taon may duplication na nangyayari. O, ika-second year mo, yung 10 mo may tig-10. Okay, nag-maintain sila lahat. Meron kang 1,500 sa second level mo. Okay, tapos yung second level mo, ganun din yung ginawa. May tig-10 din sila.
Okay, so 100 na yung nag-maintain sa third level, 100 per line, 'di ba? So, meron kang 15,000 uni-level rebates dyan. Okay, iba pa yung kita mo dun sa second level tsaka sa first level mo, ah. Sa fourth level mo, ganun din yung 100 mo, may tig 10, 1,000 na yan. So, sa fourth level mo, means may 150,000 uni-level rebates ka na. Okay, sa ikalimang taon mo, yung tig 1,000 na yan, may tig 10. So that's 10,000 per line. Okay, meron kang 1.5 million uni-level rebates mints. 'Di ba? O, ngayon, paano kung nagkaroon din ng tig 10? Okay, sa ika-6 level moments, tig 100,000 yan na bumibili ng 300 uni-level points. Magkano yung income mo? 15 million uni-level rebates. O, 'di ba? So meaning to say, sa i-6 level, pag kukomputin mo yan, 100,000, ilan yun? 1 million. 1 million downlines na bumibili ng 3 box ng barley or 300 uni-level points. Yun yung gusto kong i-visualize moments. I-visualize mo na yung organization mo aabot ng 1 million worldwide. Is that possible? Yes, that's possible. 'Di ba? Kung talagang magbi-build ka ng organization mo, syempre ang unang-unang i-goal mo, mag-build ka ng core leaders mo. Kasi pag wala kang core leaders, mahirap mag-build ng team. Kailangan meron kang inner circle. So hanapin mo na yung 10 mo. 5 sa left, 5 sa right. 'Di ba? 5 diamonds left, 5 diamonds right. 'Di ba? Crown Alpha Mentor if you remember doon sa training natin na how to rank up. Okay, so yan ang target natin mga mens. Mag-build tayo ng healthy organization. When you say healthy organization, nagme-maintain. Kasi pag ang downlines mo mens hindi nagme-maintain, hindi healthy yung organization mo. Okay, recruit lang, invite lang. Dapat mens user, seller, builder. Okay? So now, how to rank up? Pag nagra-rank up tayo, Miss, iba yung naalala nyo, yung diniscuss natin nung third session natin after nung 13 ways to earn. Meron din yung maintenance eh. 'Di ba? So tignan nyo, sabi dito, to qualify for a specific rank, an independent distributor must hit all the requirements on a calendar month basis. Okay, so sabi dito, your monthly direct mover sapphires and diamonds must be active and qualified. Ibig sabihin kasi ng active and qualified, may maintenance. Okay? So, ano yung required para maging active? Again, 300 uni-level points. Minimum siya. Okay? Pero, pag sapphire ka, ang hinihit mong rank up, kailangan 400 uni-level points. Kapag ruby, 800 uni-level points. Pag emerald, 1,200 uni-level. Pag diamond, 1,600 uni-level. Pag blue diamond, 2,000 uni-level. Pag black diamond, 2,400 uni-level. Pag crown diamond, 2,800 uni-level. At kapag crown alpha mentor, 3,200 uni-level. So kung mapapansin mo, mens, parang ano siya, divisible by 400. Diba? Kung titignan mo siya, di ba parang 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Parang ganun lang siya. Para madaling i-memorize. Okay, kaya ako memorize ko na yan. Okay? Now, yung pinag-usapan natin kanina, minimum lang 300 uni-level points. Bakit, mens, minsan sinasabihan ka ng mentor mo, oh, dapat mag-maintain ka 600. O dapat mag-maintain ka 900. Kasi, mens, yung 300, basic lang yan. Ang ma-enjoy mo lang naman dyan ay uni-level rebates lang. Yun lang ang ma-enjoy mo kapag 300 lang ang maintain mo. Pero, I suggest, kung network builder ka, dito ka sa 900. Okay, kung network builder ka, ang goal mo long term, gusto mo maging top earner, dapat ang maintenance mo 900. Kasi kung hindi 900 ang maintenance mo, hindi pang top earner na maintenance yan. Okay, yung 600 uni-level points, para lang yan sa makasali ka sa Project 001. Which is, diniscuss din natin yan dun sa session 2 natin, yung 13 ways to earn. Okay, kapag naman ikaw ay YEP,
24 years old and below, ang required maintenance mo lang para makasama sa top mover ng YEP is 500 uni-level points. So kung YEP ka, 500. Pero kung hindi ka YEP, means dapat 900 ang maintenance mo. Okay? At kung gusto mo makasama sa MVP quarterly banding, ang kinukuha ni Mentor Pitch para makasama sa quarterly banding, top 20 mover. Eh, ang requirement ni Mentor Pitch at ng IAM Worldwide and even sa atin sa Dream Team, para makasama ka sa top mover, kailangan ang maintenance mo 900 uni-level points. Kasi means, yun talaga. Okay, yun talaga siya. Ever since nagsimula ang IAM Worldwide, yan naman ang maintenance kapag gusto mo makasama sa top mover. Kasi isang buwan lang na may mamiss ka na maintenance na 900, di ka nakasama. Kami ni Mentor Kinix, 2 taon kaming hindi nakasama sa akyat, sa recognition, sa overall top. Pero dapat kasama kami. Yan yung year 2022, okay? Tsaka year 2024, hindi kami nakaakyat. Okay? Pero kasama kami kung pagbabasihan yung income. Okay? So, wag na kayong gumaya sa amin ni Mentor Kinix na hindi kami nakasama sa overall top simply because meron lang kami isang buwan na na-miss na kulang yung maintenance namin. Okay? So, be very, ang tawag yun, diligent sa pag-check ng inyong dashboard para hindi kayo magkamali katulad namin. Okay? So, magme-maintain na ba? So, make sure naka-maintain ka kasi December ngayon. Make sure naka-maintain ka ngayong December. Okay? Now, pag-usapan natin yung um, lifestyle yearly incentive. Okay, ito part to ng 13 ways to earn. Para makasama ka sa lifestyle incentive, kailangan bronze, silver, gold, platinum, or jade account holder ka. So, hindi kasali yung copper. Okay, tapos dapat minimum purchase ng 300 uni-level din. So, kung nagna 900 uni-level points ka, pasok ka na dito. Okay, tapos yearly to. Ibig sabihin kung kailan ka na-encode, yun yung period na bibilangin ni IAM Worldwide. So, kung ikaw ay na-encode daw noong January 2, yung expiration nung 1 year mo is January 1. So, kailangan make sure mo from the time na na-encode ka until dun sa ika-12th month ay naka-maintain ka ng 300 uni-level points para kung mag-hit ka ng lifestyle incentive, makukuha mo yung sasakyan. Kasi kung hindi ka naka-maintain, sorry, kahit na-hit mo yung RQV na required or yung sales volume, hindi mo makukuha yung sasakyan. Okay? Clear tayo? Kaya wag tayong tamarin, mag-maintain, be diligent sa pag-maintain. Okay? So, ito yung ongoing nating incentive sa IAM Worldwide, yung cash incentive. Okay? Sino dito yung mag-hit? Ayan, kami ni Mentor Kinix, nag-hit kami. Ayan, naghahabol pa kami kasi until December 8 na lang ito. Okay, so ano yung requirement na maintenance ni IAM Worldwide dito? Dito, hindi uni-level ang pinapabili ni IAM. Sabi dito, must purchase monthly during the following period. October 20 to 31, November 1 to 30, tsaka December 1 to 8. Ilan? 12 Choco Barley and 12 acai berry. Okay, so that's worth, if I'm not mistaken, 10,200 pesos yata. Okay, yung total niyan. Okay, and sobra-sobra yan sa 900 uni-level points. Kasi yung 12 Choco Barley, 1,200 uni-level na agad yan eh. Tama. Okay, so kung ikaw nagka-cash incentive ka, na nag-hit ka, okay, sobra-sobra na yung maintenance mo. Okay? So, no need to maintain ng ibang products kapag nag-hit ka ng cash incentive kasi sobra na talaga. Sa uni-level yan. Okay? So, ang requirement ni IAM sa cash incentive natin ay silver pataas lang. So, kapag ikaw ay copper or bronze, hindi ka kasali dito sa cash incentive. So, be mindful no pag nag-hit kayo ng maintenance, make sure sundin nyo yung nasa mechanics na kung ano yung kailangan i-maintain. Okay? So now, ano pa yung advantage ng maintenance? Ito yung tinatawag na residual sales match commission, na kung saan kada 1,000 product points sa left and right mo,
Okay, repeat purchase ng left and right team mo, nagmamatch. Automatic may 2,000 pesos ka na match. 'Di ba? Ang sarap. At ang maganda niyan, yung maximum income per week mo sa RSM, hiwalay yan dun sa binary ng package sales match. Okay, so hiwalay yung capping niyan. So kung nagmamatch ka sa products, kung Jade ka, up to 150,000 per week din. 'Di ba? Ang sarap. Nagmamatch ka na sa package, nagmamatch ka pa sa product points. So kung titignan nyo, yung barley, 5 points lang siya. So kung gusto mong mabuo yung 1,000 PP mo sa left and right, kailangan may bumibili sa ilalim mo ng 200 boxes ng barley sa left, 200 boxes ng barley sa right. Kailangan nga minomonitor mo yan, mens eh. Alam nyo bang makikita nyo yan sa dashboard nyo, sa residual match, sales match details? Kung ilan na lang bago mapuno yung 1,000 PP? O ako, minomonitor ko po yan, mens. Lalo na pag last day na. Chinecheck ko kung ilan ang kulang. Kapag konti na lang yung kulang, sasabihan ko yung nasa, halimbawa, kulang sa right. Uy, mag-maintain ka na ng ano. Di ba kakausapin ko na yung mga leaders, magre-remind ako, o naka-maintain ka na ba? Di ba? Pero, ako ginagawa ko, pag walang magme-maintain, ako na lang nagme-maintain. Okay. Okay, so, kumbaga may mga reserba tayo dyan na pwedeng pang ano pang backup ba. Pero syempre mas maganda yung ano, mag-maintain talaga yung nasa under ng organization. Sayang kasi yung 2,000 pesos, di ba? Okay, so maganda rin yan means kailangan pinupush nyo yung RSM. So paano magka-RSM? Kailangan per 7 days of the month, bumibili ka ng minimum 300 Unilevel points. First 7 days. So, December 1 to December 7, dapat bumili ka ng minimum 300 UP. Diba? Halimbawa, ano, medyo tight yung budget mo, hindi mo kayang bumili ng 900 Unilevel points. Ako, dati ganito ginagawa ko. Sa first 7 days, sinisecure ko na agad yung 300 UP. Tapos yung kulang ko na 600, dinidivide ko na lang sa 3 weeks. So, bibili pa ako ng 200 sa second week, then 200 sa third week, then 200 sa fourth week. Ganon ako before, nung ano pa, hikahos pa. Yung hindi ko pa kayang bumili ng isang bagsak. Pero ngayon ang ginagawa ko, first week pa lang, binibili na namin lahat yung kailangan na maintenance. Okay? So, be mindful dun sa points. So, mas mataas yung points ng capsule, ng glutathione, tsaka ng barley gummies. So, yan yung magandang i-push din for reorder. Okay? So, ngayon, ang pansin namin ngayon, ang lakas ng barley gummies, ah. Parang ano na siya. O, basta ang lakas niya. Ang ganda nung ano, ang ganda ng sales ng barley gummies natin. So, maganda ma-promote mo pa ng ma-promote yung gummies kasi mataas yung product points niya tsaka yung unilevel points niya. Okay? So what will happen if I don't buy products monthly? So pag di ka bumibili ng products, you no longer have the chance to hit the yearly car incentive. You will no longer be part of the top earners yearly awarding. You will lose your spillover points over time. So paano? Ano mangyayari? Pag 3 months kang hindi nagme-maintain, okay, 25% mawawala, 75% retention of spillover. Okay, pag 6 months kang deactivated, 50% retention of spillover, 50% mawawala. Pag naman 9 months kang deactivated, 25% retention of spillover, 75% mawawala. Okay, at kapag 12 months, deactivated, 0 or no spillover. Okay, totoo, legit to mga mens kasi na-check ko yung mga ano lang, yung mga nawala na hindi na nag-active, ino-open ko yung account, wala na talagang points. Nazi-zero siya. So, talagang kailangan means ma-educate nyo sila about the products. Kasi, kapag sila naman educated about the products sila mismo alam nila yung importance ng product sa health nila. Kahit di mo naman yan kailangan, kahit di mo yan pilitin, magme-maintain yan kasi kailangan niya yung produkto Okay. Question, pag bumili ba ng product na pang-maintain, SRP or discounted? Syempre mas discounted na member na Pag member ka na, distributor's price na siya. Okay? So tapos na tayo sa all about maintenance. Ang next natin pag-uusapan, how to process pay-ins, maintenance,
how to encode, and how to encash. Okay, so how to process pay-in over the counter. Okay, so kailangan, means, alam mo kung saan yung address. Okay, so para sa kaalaman ng lahat, kung gusto mo malaman yung address ng mga IBC or ng main office natin, okay lang ba, pakisave na yung website www.iam-worldwide.com para hindi mo natatanungin yung mentor mo, mensan yung address nito. Diba? Nandyan na yan lahat. Okay, so dalawa ang office natin sa Green Hills. Office 1, Unit 3, China Bank Building, number 14, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan City, Metro Manila. Ito yung katabi ng China Bank. Ito yung original. Okay, dito kami nag-start noon. Okay? Pero ngayon, ano na lang siya. Hindi na talaga siya dyan yung main. Ang nangyayari dyan na lang yung warehouse. Dyan din bumibili yung mga PWD and senior. Okay, and actually kahit naman normal distributor pwede na makabili dyan. Dati lang mahigpit na dapat senior tsaka PWD lang. Pero kahit sino, kahit ako nga nakakabili dyan eh. Tsaka dyan din kumukuha ng products yung mga business center. Okay, kapag ikaw naman a-attend ka ng training at magpa-purchase ka regularly, dito ka sa Office 2, 3rd floor, City Center Building, Ortigas Avenue, San Juan, Metro Manila. So tatawid ka lang. From Office 1, tawid ka ng overpass, lakad ka ng konti, katabi ng Mercury Drug, yun yung City Center Building. Akyat ka lang ng 3rd floor. Okay? So now, punta ka sa website ng IAM Worldwide. Tapos punta ka sa branches. So pagdating mo sa branches, meron dyan I am branches, local IBC, international IBC. When you say I am branches, company owned. Kaya pag sinabi nating branch, ang may-ari I am worldwide. Pag sinabi natin IBC, ang may-ari distributor. So wag kayong magkakamali sa terminology na yan. Hindi nyo pwedeng sabing Las Piñas branch, Las Piñas IBC. Bataan IBC, Pampanga IBC, Japan IBC, Dubai IBC, New York IBC. Ang branch lang po natin, 4 lang. San Juan, okay, ito, isa-isayin ko San Juan yung main, saan pa ibang branch natin? Cebu, Davao. Okay, yung Cebu natin, ayan naman, check nyo na lang sa website natin, no? Okay, yung address, tsaka yung contact person at yung contact numbers, pati yung operating hours. Okay, sa Davao City. Okay, ano pa yung branch natin na company owned? I am Worldwide Rizal sa Antipolo. Company owned po yung Antipolo natin. Okay, so ilan lang yung branch ng I am Worldwide? 4 lang. The rest, business center na or IBC. Okay? So ano-ano yung mga IBC natin sa Luzon? We have Angeles City, Pampanga. We have Baguio City. We have Balanga, Bataan. We have Bulacan. And we have Dasmariñas City. So nakalagay naman na dyan sino yung owner. Ayan. And nandyan naman yung contact numbers. Tsaka pati operating hours. Okay? We also have La Union. And of course, syempre yung sa amin, Las Piñas City, Lipa City, Naga City, and Olongapo, Zambales. Okay? Tapos meron din tayo sa Santiago City, Isabela, Tuguegarao City, and Urdaneta, Pangasinan. Ang wala lang sa website natin yung Bayumbong, Nueva Vizcaya. Okay? Clear? Now, we also have Visayas IBC. Sa Bacolod, sa Dumaguete, tsaka sa Haro, Iloilo. Okay? Clear? So, check nyo na lang sa website, no? Para makuha nyo yung complete na details. Okay? Sa Mindanao naman, we have General Santos City and Zamboanga City. Alam nyo kung saan masarap mag-network, sa totoo lang? Sa Visayas tsaka Mindanao. Bakit? Kasi ilan lang yung IBC o ang unti. Pero ang laki ng Mindanao at ng Visayas. Tama? So, kaya sa mga taga Visayas Mindanao dyan, i-maximize nyo yung lugar nyo. Bakit? Wala pang masyado dyan. Di ba dyan magandang mag-network? Okay, dyan maganda din i-share ang I am Worldwide. Pero hindi ko naman sinasabing pangit sa Luzon. Di ba? Ang dami lang kasing IBC sa Luzon. Di ba? Pero ang advantage naman dun, accessible na siya sa kahit saan.
sa Luzon, 'di ba? Kasi ano na eh, kumbaga nagkalat na rin siya, 'di ba? Okay? So we also have international IBC. Okay? These are as well, yung mga distributors din yung mga may-ari nito. Okay? Sa Italy, yan, si Mentor Jasmine Casini, no? Sa Japan, si Mentor Irene Sharon Eder. Sa Kuwait, si Mentor Linda Castro. Sa New York, Mentor Eileen Fernando. Sa Qatar, si Mentor Eileen Abejero. Okay? And then sa UAE, Dubai, si Mentor Paquito Laksaw. Okay? So, mga mens, pati yung page ng mismong yung page nila, ay nakalagay na rin. Kiklik mo na lang yung link na yan, automatic pupunta na dun sa FB page ng mga IBC. Kaya mens, pag yung downline mo naghahanap ng ng IBC, ibigay mo lang yung website. 'Di ba? Ayan nandiyan na yung mga link ng mga pages ng mga IBC natin. Okay? Clear pati yung mga contact numbers. So, next. Ano nang next natin? Paano mag-process ng pay-in over the counter. So, ang gagawin mo lang, bring the accomplished registration form along with the payment of your pay-in with valid ID. And make sure, mens, yung valid ID, may middle name, pangalawa, may pirma, pangatlo, may birthday. Pag wala yung tatlo na yon, hindi yan valid ID. Kay I am worldwide. Okay, kasi mahihirapan ka lang, hahanap ka pa ng ibang ID, make sure mo na lang na yung ipapasa mong ID ng bago mong pay-in ay merong pirma, may birthday, saka may middle name. Okay? Clear ba tayo dyan, mga mens? Wala nang magkakamali dyan sa valid ID na yan. Okay, now, how to process pay-in over the counter. Ito po sa main office po tong dinidiscuss ko para alam nyo kung paano ang sistema doon. Okay, so punta ka lang sa entrance. Hanapin mo yung queuing system na iPad. May mga tablet doon sa may entrance. And then encode your pay-in details. Okay, so click package for pay-ins. Tapos, fill out yung information nung nag-transact. Ibig sabihin ikaw, hindi pa yung pay-in, yung pangalan mo muna. Kasi di ba normally, pinatransact natin yung pay-in natin. Yung bago nating member or yung bago natin direct or downline. Okay, so ilalagay mo muna yung pangalan mo dito, first name, middle name, surname, and then yung mobile number mo. Okay, saka mo, i-click uli yung package. Okay, so wait lang, pay-in ba yung pinag-uusapan natin? O, pay-in. Ayan, so automatic naman kapag napili mo na yung package, nalagay mo na yung details, kaya means huwag ka magkakamali sa paglagay ng pangalan, ng middle name, tsaka surname. Make sure yun yung nakalagay sa valid ID na ipapasa mo. Kasi pag nagkamali ka, di mali yung spelling. Diba? Pero ano naman yan, i-edit naman nila yan. Alam ko ini-edit naman nila. Pero maganda yung tama na talaga yung may input mo, no? Okay, and then, kuha ka lang na, get the queuing number. So, magkakaroon ka ng queuing number. Go to cashier area and wait for your name to be called. Okay, tatawagin ka. Hintayin mo lang. Okay, tapos pag tinawag ka na, magbabayad ka na lang. Hindi mo na kailangan mag-encode ng kasi na-encode mo naman na yung details mo dun sa queuing. Ipiprint na lang ng cashier yung acknowledgement receipt mo. Okay, and then after payment mo, punta ka na sa releasing area. Ito yung win number 3. Yan yung releasing area ng main office natin. Okay, tapos kunin mo yung AR. Okay, yan yung AR na makukuha mo yan sa releasing counter. Okay? AR means acknowledgement receipt. Okay, so congratulations, you have processed your first pay-in. Okay, so now, maintenance or yung reorder, paano? Ganun pa rin. Punta ka sa entrance, punta ka sa queuing system, pindutin mo yung product. Okay, tapos input mo muna yung pangalan mo as the transactor. Okay, pag na-input mo na yung details mo, pangalan mo and mobile number, i-encode mo na i-encode mo na yung user ID mo or yung user ID nung tinatransact mo na reorder. Kasi minsan, 'di ba,
ang pinaprocess natin, yung sa downlines natin, di ba? So make sure tama yung ID number, lalabas naman yung pangalan kapag tama. Okay, and then, ano mo lang, ititik mo lang kung alin yung ipaprocess mo na maintenance. Ito, pipindutin mo lang yung plus sign sa tapat ng product. Okay, and then, magto-total na yan. Tapos, ipo-confirm mo lang. Okay? So, magkaka-queuing number ka, pupunta ka sa cashier, magbabayad ka, and then pupunta ka sa releasing. Di ba? Sobrang simple lang. So, yan yung makukuha mo, yung acknowledgement receipt. Okay, pagkabigay ng product sa'yo, pipirmahan mo din yung acknowledgement receipt na na-receive mo na yung products dun sa releasing. Okay? So, congratulations, you have processed your first maintenance. Okay? So, now, how to process pay-in online. So, make sure, mens, ito na yung updated natin na mga bank account ng I Am Worldwide. Kapag ikaw magpa-process ka sa main office ng pay-ins, syempre dapat tama yung bank account mo ng I Am Worldwide. So, pakipicturean na lang to, paki-screenshot na lang to. Okay, ako normally nagpapasa ako pag sa main office ako bibili sa 5251 sa BDO. Pero kung may East West ka, may Metrobank ka, may Union Bank ka, di maganda, isave mo na tong mga bank accounts na to. Okay? Para at least, di ba, mas ma-convenient sa'yo, lalo na kung may bank ka naman na same ng sa bank ni I Am Worldwide. So, sa mga, pag nag-process ka pala, mens, kung gusto mo same day mo makuha yung AR, kailangan hanggang 12:01 noon lang. Okay, so 2:01, sorry, ang gulo. For payments received from 2:01 p.m. onwards for BDO and 12:01 noon onwards for, okay, mali. Mali pala intindi ko. Kapag BDO ka, kailangan before 2 p.m. nakabayad ka na. Or na-email mo na yung, yung tawag dito. Tama, na-email mo na tsaka nabayaran mo na yung pay-in mo. Kasi pag lumampas ka ng 2:00, bukas na mapaprocess. Kapag BDO. Kapag naman East West Metro Bank and others, Union Bank, kailangan before 12:01, ma-email mo na siya. Or else next banking day na siya. Clear? Clear, 'di ba? Okay, proceed tayo. Tapos, pag naka-transfer ka na ng bayad, picturean mo or screenshot mo yung payment mo. Tapos, pasagutan mo dun sa pay-in mo yung online application form. Pero kung may form naman siya, edi maganda, sagutan niya yung form, picturean niya. Okay? So, pero normally, ang ginagawa na natin ngayon, ito na, yung signup.iam-worldwidecorp.com. Ito yung online form natin. Okay? I-email mo ngayon yan sa payins.iamworldwide@gmail.com. Yung valid ID, yung proof of payment, okay, tsaka yung accomplish form. Okay, tapos hintayin mo yung AR. I-re-replyan ka nila ng AR. Pagka-reply ng AR, ipo-forward mo ngayon sa GPAC email. Okay, sa gppac.iamworldwide@gmail.com and let them know who will pick up or claim the products in the office. So, i-claim mo yan or ipapa-claim mo yan dun sa authorized person mo sa office. Okay, so make sure lang na sinabihan mo sila sa email kung sino magpi-pick up. Okay? So, pwedeng lalamove. Or pwede rin naman may authorized person ka. Or pwedeng ikaw, syempre, kung ikaw yung gusto mo mag-pick up. Now, meron din, alam nyo ba na ang I Am Worldwide ay meron din namang delivery or fulfillment ng delivery system. Ang tawag doon ay I Am BED. Ano ibig sabihin ng BED? Buy Email Delivery System. So, medyo medyo madugo lang to mga mens kasi sa main office talaga email ang sistema eh. 'Di ba? Medyo, yun. Email naman, ever since naman nag-start ang I Am Worldwide, email na talaga. So, forward acknowledgement receipt kung gusto mong within Metro Manila ma-deliver yung products mo, dito mo i-email sa productsdelivery@iamworldwide@gmail.com. Pag naman nationwide, ibig sabihin outside Metro Manila, nationwide delivery.iamworldwide. Pag naman sa international, meron din po sila. international.iamworldwide@gmail.com.
Okay, so pwede rin itry mo kung gusto mong itry ito. Okay, pero based on my experience, ang tagal. Okay, pero baka bumilis na. Hindi ko na kasi naulit uli eh. Okay, pero yung first time na na-experience ko kasi medyo matagal siya. Pero baka mas mabilis na ngayon. Okay, sinong gustong sumubok? Ayan, balitaan niyo ako. So, ano yung kailangan na i-details kapag i-email mo? Siyempre, yung details ng receiver. Name, address, nearest landmark, and mobile number. Tapos, sesendan nila kayo ng quotation kung magkano yung shipping fee or yung delivery charge. Pag nag-quote na sila, bayaran mo siya sa BDO account na to, yung 4943. Okay? Tapos, save a picture of the proof of payment, then replyan mo uli yung email, attach the proof of payment. Okay? So, anong gagawin mo? Pwedeng, halimbawa, hindi ikaw yung magpipick up. Pwede mong ipa-lalamove or ipa-grab. Okay? So, sasabihan mo na lang yung grab na ito yung AR number ng kukuhanin mo. Tapos, sasabihan mo lang din sa email na pipick upin ng lalamove yung pinrases mo. Okay? So again, make sure may copy po kayo ng price list natin para hindi po kayo magkamali sa mga presyo, para makompute nyo ng tama. And yung mga uni-level points, di po kayo magkamali. Okay? Paki-memorize nyo na to para, alam mo yon, marami nagkakamali kasi talaga dito eh. Lalo na yung mga mababa yung yung uni-level points. Halimbawa, yung black coffee, mababa. Tsaka yung macchiato. Okay, yung acai berry din, tsaka yung immunergy, mababa yung uni-level points. Okay? So, sa maintenance naman pag online, ganun din. Same lang din naman yung bank account eh. Diba? Sa East West Metro Bank, Union Bank. Sa pay-ins, actually, sa totoo lang, share ko na lang sa inyo, isang bank account lang talaga ako nagpapasa sa IAM. Ito lang, yung 5251. Kahit maintenance or yung bed. Before nung doon pa ako nagpa-process, sa isang bank account lang. Okay naman, tinatanggap naman nila. Okay, pero kung medyo OC ka, pwede mo naman sundin yan. Yung maintenance, yung pay-ins, tsaka yung bed. Or yung BED. Okay, so ganun pa rin, means same lang din sa pay-in kanina. Pagkapasa mo ng payment, syempre, picturean mo yung payment mo, screenshot mo yan. Tapos, email mo sa maintenance.iamworldwide@gmail.com. Tapos, lagay mo yung name, user ID, yung order, total amount, and proof of payment. Okay, tapos hintayin mo yung AR galing sa cashier via email. Pag na-receive mo na yung AR, ifo-forward mo na yung AR sa GPAC email. Okay, and let them know who will pick up or claim the products in the office. Okay, tapos kung ayaw mo naman na ikaw yung mag-claim, pwede mo namang gamitin yung BED. Again, yung same lang ng pay-in kanina, may BED din tayo. Kapag same day delivery sa Metro Manila, products delivery at I am worldwide at ay sorry, tama. Mali to dapat to. Products delivery that I am worldwide at gmail.com. Pag naman outside Manila, nationwide delivery that I am worldwide at gmail.com. Kapag naman international delivery, international that I am worldwide at gmail.com. So make sure lang na lagay nyo sa email yung name, address, landmark, and mobile number ng receiver. Hintayin mo yung quotation kung magkano yung babayaran mong delivery. Then bayaran mo sa BDO account na to. Then save mo yung proof of payment mo and then i-reply mo dun sa email, i-attach mo. Okay? So, ganun din sa pay-in, sa reorder ay pwede ka rin gumamit ng Lalamove or Grab. Kung ayaw mong gamitin yung BED at kung wala kang oras mag-pick up ng products. Okay, pwede mong i-book. At syempre, promote ko na lang din, 'di ba, na kung gusto niyo ng hassle-free na pag-process ng pay-ins, maintenance nyo, pwede po kayong mag-message sa IAM Business Center Las Piñas, lalo na kung malapit lang naman kayo sa Las Piñas. Pero kung malayo kayo dito, syempre, bakit kayo magpa-process sa Las Piñas? Kung may mga mas malapit naman sa inyong kayang i-cater yung order ninyo na IBC, doon pa rin kayo
mag-process. Okay? Ang maganda lang din po sa atin, may nationwide naman din tayong delivery via JNT. Meron din tayong international delivery via DHL. Okay? So, basta kung saan kayo convenient na mag-process, go. Okay? So, how to encode? Ayan, malapit na tayo matapos mga mens. So, paano ka mag-encode ng new distributor? Alam mo, mens, dapat kapag ikaw, bago ka, magpaturo ka na agad sa mentor mo paano mag-encode. Dapat hindi mo inaasa sa upline mo yung encoding. Okay lang ba yun mga mens na hindi yung upline mo yung mag-encode? Huwag kang matakot mag-encode. Okay, kasi kapag hindi mo ginawa yan, gagayahin ka ng downline mo. 'Di ba? Hindi rin yan mag-e-encode kasi natatakot ka mag-encode. Dapat, ibig sabihin first direct mo, ikaw na mag-encode kasi yun ang turo eh. Kahit naman sa akin eh, nung bago ako na agad nag-encode nung first direct ko onwards. So, dapat ikaw, mens, aralin mo paano mag-encode. Kasi di naman na tayo grade 1 dito. Wala namang grade 1 dito, di ba? Lahat naman mga adults na. So, lahat tayo marunong sumunod ng instructions. Tama? So, para walang sisihan din pag nagkamali. Kasi kumbaga dapat pag direct mo, ikaw mag-encode. Pag di mo direct, dapat yung upline niya yung mag-encode. Unless talagang hindi siya capable, putol yung kamay niya ganun. Pero kung may kamay ka, mens, okay lang ba ikaw mag-encode ng downline mo? Okay? So pwede rin naman paa. Paa yung pangpindot. Ayan, joke lang. So, how to encode? Log in ka sa IAM system website. Login.iam-worldwidecorp.com. Okay, so make sure na ma-input mo yung tamang username and password mo. Ibig sabihin, yung username and password nung mismong sponsor nung i-encode mo, means kasi baka magkamali ka. Kasi nangyari na yan sa akin eh. Meron akong direct na encode ko sa iba. Kasi yung na-login ko, hindi ko account ng nanay ko. So, yung direct ko dapat napunta sa nanay ko, ayun, sa account niya. Okay, sinabihan ko na lang siya, uy, akin yan ah. Yung direct referral dyan sa akin yan. Saka sales match. Ayan. So anyway, ayan. So paano mag-encode? Punta ka sa genealogy, edi login mo na. Hanapin mo yung genealogy, tapos pindutin mo tong register new. Okay, tapos input mo yung reference number. Ang uunahin mo, means, reference number muna, tapos activation number, tapos PIN number, and then ID number. So, in particular order yan. Hindi pwedeng mauna yung ID number. Kailangan mauna yung reference number at ang pinakahuli mong ilalagay yung ID number. Okay, so saan makikita yan? Okay, di ba una reference number? Yung reference number, itong nasa pinakakanan. SO number. Okay, tapos yung activation number, ito, yung mahaba, itong 750. Okay, and then yung PIN number, itong nasa pinakababa, yung pinakakonting number. Tapos, yung ID number, yung pinakahuli, ito yung nasa taas. Okay, so ang dali lang, di ba, mens? Ang dali lang naman, kukopihin mo lang naman yung mga numbers na nandyan, i-input mo lang dito sa ayan, dyan, 'di ba? Input mo lang siya. Tapos, piliin mo na kung saan mo lalagay, left or right. Yun ang madali sa atin sa IAM Worldwide, left or right lang. Tanungin mo na lang yung upline mo saan ilalagay. Okay? Tapos, automatic, lalabas na yung first name, middle name, tsaka surname nung i-encode mo. Kasi 'di ba, in-encode na yan beforehand ng cashier nung nag-process ka ng pay-in. Kaya nga dito, means, yung code, nakalock siya dun sa taong talagang nag-pay in. Hindi mo siya pwedeng i-encode sa kahit sino or hindi mo pwedeng ibahin yung pangalan niyan. Okay, yun ang kagandahan sa system ni IAM Worldwide. Okay, talaga hindi mo siya madadaya. Okay? So, ayan, congratulations, you have encoded your new distributor. Okay, so palakpakan mo yung sarili mo kapag nakapag-encode ka na. Okay, nang hindi umaasa sa upline. Okay, so okay lang ba mga mens na ikaw ang mag-encode, wag yung upline mo. Okay, sa mga upline naman, wag nyo pong babyhin ang mga downlines nyo. Hindi na po sila baby. Okay, baby damulag na.
Tama ba? Ayan, now, how to encash? Oh, yan ang pinakamasarap na part ng pagiging distributor no pag mag-encash na. Okay, kasi nandyan yung ano eh. Yan ang sukatan ng sipag natin at hataw. Okay, so pag walang laman yan, syempre hindi mo ma-encash, di ba? So make sure mens na humahataw ka para may ma-encash ka ha. So punta ka sa website, login portal natin, no? login.iam-worldwidecorp.com. Input mo yung username, password mo. Tapos punta ka sa e-wallet. Click mo yung e-wallet. Pagka-click mo ng e-wallet, ayan, to encash your commission to your nominated bank account, make sure that you have already updated your bank details in your dashboard's profile. These are the qualified banks, BDO, Metrobank, East West. So, ang gagawin mo, mens, pupunta ka sa profile, tapos punta ka dun sa payout method details. Hanapin mo yan, mens, ha? Pwede mong gawin ngayon kung di mo pa ginagawa. Tapos, pindutin mo yung personal account. Tapos, piliin mo yung bangko. Tapos, ilagay mo yung account number and then yung account name. Okay? Tapos, pindutin mo yung update. Click mo yung update. So, automatic, pag nag-encash ka ngayon, katulad nito, kunwari ito, nilagay ko, select transaction, nilagay ko mobile wallet transfer. Ibig sabihin, automatic papasok siya sa bank account ko. Kapag hindi cheque, kasi pwede naman cheque eh. Mas maganda mens pag cheque kung taga Quezon City ka lang para meron kang pruweba na talagang, di ba ginagamit kasi natin yung cheque as proof, lalo na pag nag-present tayo, nag-IBP tayo, kailangan may cheque. Pero kung di ka naman, kung malayo ka, wala kang choice, ito yung gagamitin mo yung mobile wallet transfer. So, automatic lalabas ngayon yung bank account na nilagay mo dun sa profile mo. So, pagka-click mo ng bank transfer, lumabas na agad BDO, tas yung account number, tas yung account name ko. Okay? So, pag ikaw yung naglagay niya, syempre yung details mo yung ilalagay mo. Okay? Wag po yung bank account ko yung ilagay mo. Yung bank account mo, ah. Okay? Tapos, ayan, pag-check naman, means ito naman yun. Sample lang ha, encashment check. Pag gusto mo check yung makuha mo na payout. Okay? How to encash with a third-party bank account? Ano ibig sabihin ng third party? Halimbawa, wala kang BDO, wala kang Metrobank, wala kang East West. Anong gagawin mo? Kakausapin mo yung upline mo or yung mentor mo na merong BDO bank account at sa kanya mo ipapapasok ang commission mo. Pwede yun. Input the bank details of the authorized person who will receive your payout in your IAM distributor's tracking account. So, halimbawa, ako, upline ko kunwari si Mentor Angelito. Mentor Angelito, pengi naman ang BDO mo. Bibigay ni Mentor Angelito sa akin yung BDO niya. Yun yung lalagay ko sa profile ko. Tsaka yung pangalan niya. Kaya kapag nag-click ngayon ako ng bank transfer, automatic yung lalabas na details doon, yung kay Mentor Angelito. Ganun ang gagawin ko. Pero hindi pa doon natatapos. Write down the reference number. You can find it in the encashment history. Email the authorization letter indicating the net payout with the reference number. Attach both your valid ID and the authorized person to iamactioncenter@gmail.com. So ngayon ang gagawin ko, mag-i-email ako ngayon kay IAM. Also, ito pa pala, sorry. Also attach the video while you are reading the authorization letter. Make sure that your face is clearly seen in the video. So magbi-video ka pa na binabasa mo yung authorization letter. Dati walang ganito. Pero may mga nandadaya kasi. Okay, ano ibig sabihin na nandadaya? Ine-encash nila yung pera nung downline nila na hindi naman sa kanila. May gumawa ng ganun, mens. Diba? In-encash nila yung pera ng downline nila, tas pinasok nila sa account nila. Kaya ginagawa ngayon ni IAM Worldwide, kailangan yung authorization letter may video mo na binabasa mo siya. Okay, so halimbawa ako, ino-authorize ko si Mentor Angelito na siya ang tatanggap ng commission ko. So may video ako na binabasa ko yun. Okay, gets? Email before 6 p.m. Kasi pag di mo na email before 6 p.m., automatic next payout na siya. Nangyari na rin yan sa isa kong downline kasi na-email niya
Sa akin niya pinapapasok yung commission niya, taga ano kasi yun eh, taga ibang bansa. So sa akin niya pinapapasok yung pera, in-email niya gabi na, 9 p.m. na. So nagulat siya, bakit di pumasok yung pera sa akin? Eh, yun pala, hindi naman pala niya na-email ng before 6 p.m. Di talaga papasok sa bank account ko yun. Diba? Akala niya tinangay ko na. Diba? Ayan, so sample ng authorization letter. Date, November 14, 2025. I, Juan de la Cruz, with user ID 1234567 hereby authorize Mentor Shane De Leon to receive my payout commission with reference number. Ito yung makikita mo sa encashment history. May letter E, 0. Yan, 03, blah, blah, blah. Yan, basta nandun yung sa encashment history mo. Worth, magkano yung net payout? Ibig sabihin, less 10% tax na dapat yung ilalagay mo, hindi yung gross. Okay, so in her BDO account, with account name, Shane S. De Leon, thank you so much. Sincerely yours, full name, signature. Tapos, mens, two valid ID mo, two valid ID ng authorized person mo. Dati kasi, one valid ID lang. Naghigpit si I Am Worldwide recently, ginawa niyang dalawa. Valid government-issued ID. Okay? Di ba? Sobrang higpit kasi pera to, mens eh. Hindi pwedeng mapunta sa kung kani-kanino lang yung perang pinaghirapan mo. Tama ba? Kaya ginawa ni I Am Worldwide na mahigpit. Tapos, pag sinend mo to, in-email mo to, make sure kasama yung video na binabasa mo yung authorization letter. Okay? And syempre, ito yung pinakabago nating innovation sa I Am Worldwide, yung I Am Worldwide app and I Am Wallet. So make sure, maka-download ka nito. May bayad lang to no 149 pesos yung app. One time lang naman yung payment. Okay, tapos, kung gusto mo na hindi ka na mag-login sa website, dito ka na mag-e-encash. Itong nasa kaliwa, I Am Worldwide app. Diyan ka mag-e-encash. Tapos, ito namang I Am Wallet, pwede mong, yung pera mo sa I Am Worldwide, pwede mong pangbayad ng bills. Bills mo, PLDT, ganyan, yung mga internet mo, yung postpaid mo, etc., etc. So, pwede yon. So, dalawa yung ida-download mo na app if you want to utilize itong bagong app ni I Am Worldwide. Okay? So, paano mo gagawin yan, mens? Pagka-download mo, punta ka sa website, sa login portal mo, tapos click mo to. Activate I Am app in your I Am dashboard. So, i-click mo lang, activate, activate. Tapos, pag na-click mo na yan, automatic nakalagay activated. Saka ka ngayon, magla-login doon sa dinownload mo na I Am wallet, tsaka yung I Am dashboard na application. Ano yung username, password nun? Same lang ng username, password mo dito sa online account mo. Clear? So, yun, tapos na.